If it costs us everything, we will obey. By your grace and through the Holy Spirit's aid and help, Lord, we will obey. Hallelujah. Hallelujah. Hayaan niyo pong sa araw na ito, patuloy na makakita ka ng mga tao na ang puso ay nagmamahal ng buong buo sa iyo, Panginoon. We love you, Father. We love you, God the Son. We love you, Holy Spirit. May we fill the heavens with our worship and our praise. Panginoon, karapat dapat ka po ng lahat-lahat sa aming buhay. Because you have given us your best. Lord, give us the grace to give you, Lord, our best, Lord, because you are more than worthy. Panginoon, salamat po sa araw na ito na may isa na naman kaming pagkakataon na kami makasamba po sa inyo. Lord, dalangin po namin, mangusap ka po sa bawat isa. Lord, like Samuel, Lord, we say, speak, Lord, for your servants are listening. Lord, your words came. We will eat them, for they are our joy and our heart's delight. Panginoon, maraming pong salamat sa araw na ito. Cause us, Lord, to increase our faith as we allow your word to change us. Panginoon, salamat sa inyong mapagpalaya at nagpapalang salita. Lord, today we give you all the praise, all the honor that you deserve. Lord, salamat, salamat po. Patuloy ka naming pupurihin, tatakilain, itatanghal. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan lamang po ng inyong anak na si Jesus. Amen and amen. Let's all praise God today. Hallelujah. Lord, salamat po sa ating worship team sa napaka-significant, napakaganda pong line-up na talaga pong naghahanda sa atin para po sa ating topic na I think it's our third week discussing about absolute obedience. This is Revival, a call to absolute obedience. We started the year po ng a call to consecration, no? And then a call to passionate love for God and for others. And then this month, March, ay revival, a call to absolute obedience. Pag sinabing absolute, complete, no? Walang labis, walang kulang. At kung meron po tayong example, pagdating po sa pagsunod, ay walang iba po kundi ang ating Panginoong Jesus, sa kanyang pagsunod sa ating Ama, ang ating Diyos Ama sa langit. And coinciding with the commemoration of the Lent season, Holy Week, no po, marapat lamang na balikan po natin kung ano po ang ginawa ng Panginoong Jesus na ehemplo na pwede po nating sundan lahat. No po? There are people we admired or we followed, pero sometimes they fall doon po sa ating expectation. Kaya po napaganda, if there is somebody we should make as our example, our pattern when it comes to our obedience to God, ang gawin po nating sukatan ay ang pagsunod ng Diyos Anak sa Kanya pong Ama, ang Diyos Ama sa langit. Sabi pong ganun dito sa atin pong verse, ano po yan? Philippians 2, verses 6 to 11, basahin po natin sa NIV. Si Jesus po, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name.
that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Basahin ko muna po sa Tagalog bago po yung NLT, no po. Ang ganda po kasi ng sinabi dyan, na ang Diyos Anak po ay kapantay ng Diyos Ama sa langit. No? Pero hindi po niya tinake advantage yung kanya pong position, no? Equal position with the Father. He did His best to follow, no po, ang kanya pong Ama. Ito po ang sabi, kahit nasa kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siyang tulad natin. At sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Kaya naman itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo, upang ang lahat ng nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya. At kikilalanin ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. Grabe po yung kanyang pagpapakumbaba, no po? Biro niyo po yun, Diyos siya na nagkatawang tao. Niyakap niya po yung limitasyon ng maging tao. Hindi lang po siya basta naging tao. Sabing ganon, naging alipin. Naging servant. Yung pong isipin nyo na lang na yung kasambahay nyo na inuutusan nyo. Nag-offer kayo. Palit tayo ng assignment sa bahay na ito. Di ba minsan hindi natin maintindihan, no? Parang hindi natin maarok, no? Samantalang pareho kayong tao. Samantalang pag iniisip natin, yung Diyos natin na lumikha ng lahat ng bagay, darling of heaven, sinasamba ng mga anghel, walang patid, 24/7, may likha ng langit at lupa, sa Kanya galing ang ating buhay, siya ay nagkatawang tao. Nagpakumbaba ng ganoon. Kaya ito din po, yung klase ng pagsunod na hinahanap sa atin ng Panginoon. Yung kaya nating magpakumbaba kung yun ang itinuutos ng Diyos sa atin. That is true obedience. Bakit po? Ang obedience is submission to an authority. Sabi nyo nga po, submission to an authority. No? To follow His instruction. Ganun po yung obedience. No po? Kaya po sa military may tinatawag na obey first before you complain. Kasi madalas po tayong mga tao, pag may tinuturo po sa atin ng Panginoon, nangangatwiran po tayo. Especially pagtatamaan yung pride natin, pagtatamaan po yung prinsipyo natin sa buhay, doon nasusukat ang tao eh. Ang tao po hindi nasusukat sa good times. Sa time na pinupuri mo siya, sa time na paborito mo siya. Pero nasusubok ang karakter ng isang tao sa panahon na siya ay itinutuwid. Sa panahon na hindi ka nag-agree sa kanyang mga sinasabi. Pero dito po, matatagpuan natin ang Panginoong Jesus na po, napaka-submissive niya po sa kanyang Ama. Na hindi niya itinuring na pantay sila. No? Kundi siya ay sumunod. Naging tao, naging alipin, di ba sa tao naging alipin, at hindi lang basta naging alipin. Nagsumunod siya sa Ama, kahit hanggang sa kamatayan, maging kamatayan sa krus. The most humbling kind of death, the excruciating pains, lahat po yun, sinunod ng Diyos Anak. Kahit inconvenient, kahit siya ay mapapahiya, kahit siya po ay kailangan mamuhay ng simple, kagaya ng isang tao. Hindi nga lang siya ipinanganak na tao eh. Pinanganak talaga siya sa sabsaban pinakamababa. Mula pagkapanganak hanggang kamatayan. Bakit? Dahil meron po siyang obedient heart. Obedient heart sa Diyos Ama sa langit. Na po? Sabi sa NLT, na po, basahin ko rin sa NLT, sabi ganon, though He was God, He did not think of equality with God as something to cling to. Instead, He gave up His divine privileges.
Kayo po ba, ano yung mga privileges and rights ninyo na nakikita nyo na dapat meron po tayo? Usong-uso po ngayon yung pinaglalaban yung karapatan, ano po. Pero ito po, sabi niya, He took the humble position of a slave and was born as a human being. When He appeared in human form, He humbled Himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. Therefore, God elevated Him to the place of highest honor and gave Him the name above all other names, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue declare that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Napaka gandang ehemplo po ng Panginoon pagdating sa pagsunod. At ang topic po natin today is, I'll obey and stand. Ako ay susunod at mananatiling nakatayo. No? Parang ako po'y titindig para sa ating Panginoon. Sabi nga nun, our attitude should be like Christ, faithful and obedient. Sabi mo sa katabi mo, our attitude should be like Christ, faithful and obedient. Pag sinabing faithful po, nagsisimula na matapat, magiging matapat hanggang sa huli. No po? Yun ang faithful. Yung mga faithful din po, yung sabi nga nila, yung mga naghahatid daw po naghahatid ng taho o naghahatid ng gatas. Yung parang alam mong kahit umulan umaraw, yung magtataho, darating siya. No? Nandun siya. No? Kaya minsan may mga suki kayo kasi alam nyo, hindi kayo bibiguin. No? Pagka doon ka bumili, siguradong nandun yun. No? Minsan babiyahe ka, pagdating mo doon, wala pala. Hindi faithful, no, sa trabaho niya. So naghahanap tayo ng mga ganun at yun din yung ini-expect ng Lord sa atin. Ang attitude natin, parang si Jesus Christ. Hindi lang naging faithful nung siya ay ipinanganak sa sabsaban at, di ba, may mga offering pa ng gold, ng silver, pero hanggang sa kamatayan sa krus, hanggang dulo. The Lord saw to it that He will end faithful and obedient to the Father. True faith leads to obedience. Ang totoong pananampalataya ay maglilid sa pagsunod. Apo? Kung may pananampalataya po tayo, it means we believe God for who He is and we believe that He is able to fulfill His promises to us. No, naniniwala ka sa kung sino ang Diyos, sa kakayanan niya, na tuparin lahat ng pinangako niya sa atin. May ganyan ba kayong tao na naiisip? Na parang kamukha noon, narinig ko si Ate Dory, meron siyang mga unang naging disciples sa church. Alam niyo, sabi niya, kung meron akong pag-iiwanan ng mga anak ko, sabi niya doon sa isa, sa mga una niyang mga disciples, sa'yo ko iiwan ang anak ko. Ganong taas ng pagtitiwala. Na alam niya na yung pagmamahal niya sa anak niya ay ibibigay din ng taong pagkakatiwalaan niya. Meron po ba kayong ganyang tao sa buhay ninyo? Na alam mo, talagang hindi ka mapapahiya. Talagang ikaw ay, he is dependable. He is faithful. Na po? Obedience is God's love language. And Jesus was the perfect example of how to love, honor, and obey God the Father completely. Alam niyo po, lagi sinasabi ng Lord, John 14:15, if you love me, you will obey my commandments. Yung totoong nagmamahal sa Diyos ay sumusunod sa Kanya. Hindi lang nakikinig. Kasi maraming nakikinig. Pero marami hindi naman sumusunod. Sabi ng James 1:22, be not hearers only, but doers of the word. Kayo po ba sa mga anak nyo, gusto nyo po ba yung tango ng tango? Opo, opo, opo. Tapos hindi pa ikaw nakakaalis ng bahay, binilin mo lahat, ito anak, ganito, ganyan, ganyan. Hindi ka pa nakakaalis ng bahay, sabi mo sa kanya, huwag kang aalis kasi walang kasama mga kapatid mo. Hindi ka pa nakakaalis ng bahay, nauna pang umalis sa'yo. No? So, ganun din ang Panginoon. Ganon din tayo bilang mga anak. No po? Ang Panginoong Jesus, hindi lang siya obedient sa kanyang Heavenly Father. Pinakita niya through His character, yung obedience niya po sa physical mother niya. At saka father, sa parents niya, kay father niya, si Joseph, at ang mother niya ay si Mary.
Diba? Nagpasakop siya 30 years na siya ay naging mabuting anak, no? Inalagaan siya, no? Nagtrabaho silang dalawa ni Joseph as carpenter. So sa atin din po, kung tayo tagasunod ni Kristo, tayo rin po ay mga mabubuting anak. Amen po ba? Mga KKBs, no? Sana, pang-apat na utos yan. No? Pang-apat, oo. Yan ang unang utos ng Diyos sa may kasamang pangako ng mahabang buhay at pagpapala na i-honor po natin ang ating mga magulang. Ayan. Palakpak nga po yung mga magulang. Ayan. Praise God. O di ba po? Amen ba sa mga magulang? Kaya po ang Panginoon, ang love language niya, kung gusto po nating ang highest form of love na ipapakita natin sa Diyos, hindi po yung kasipagan lang natin sa ministry. Hindi lamang po yung lagi tayong nasa church, kundi yung pagsunod natin sa kanyang mga salita. May nakakakita man o wala. Madalas po ang pagsunod, sabi nga po nung isang preacher na napakinggan ko, minsan daw po sinundo siya sa airport ng pastor po ng church, no? At yung anak po ay umupo sa unahan. Ang tatay po ay nagda-drive at yung pong sinundo ay actually prophet po from India. Nasa likod po yung prophet. Tapos sabi nung tatay ng bata, "Anak, umupo ka tsaka mag-seatbelt ka." Gusto talaga ng bata, nakatayo siya. Kasi gusto niya nakikita niya yung mga tanawin kasi maliit pa siya. Talaga na, "Anak, umupo ka na," sabi. "Ang bilis na natakbo na sa highway, bawal. Na ikaw ay nakatayo." Umupo yung bata, nagdadabog. Sabi ng bata sa tatay, tinignan niya yung tatay, sabi niya, "Tay, nakatayo ako, pero ang puso, nakaupo ako dito, naka-seatbelt, pero yung puso ko nakatayo." Hindi siya totoong sumusunod, no? Outwardly sumusunod siya, pero sa puso niya, hindi siya talaga sumusunod. Labag sa loob niya yung kanyang ginagawa. Pero sa atin, tandaan po natin, ang obedience, ang love language ng Lord. Kung gusto po nating ipadama ang pagmamahal natin sa Kanya, yun po ay sa pagpapahalaga sa mga inuutos niya po at pinagagawa sa atin. Hindi po pwedeng palitan ng, "Lord, itong bagay na to, ayaw kitang sundin dito, kaya magsisipag na lang ako sa church." Gusto mo, Lord, ako magbubukas ng church, ako rin ang magsasara. Gusto mo, Lord, ako ang maglilinis. Ako ang maglalagay ng lahat ng poster. Mamimigay ako ng tracts. Pero itong particular part ng buhay ko, akin to. Ako ang masusunod dito. Pero sa Panginoon po, ang pagsunod po na hinahanap niya sa lahat ng aspects ng life natin. How we handle our life, how we make decisions, how we handle our money, how we relate with other people. At kung sabi nga po ng Bible, paano mo sasabing mahal mo o sinusunod mo ang Diyos na di mo nakikita? Kung yung mga tao na nakikita mo ay hindi mo kayang mahalin at hindi mo kayang sundin. No? Kaya po, ang pagsunod sa Panginoon na nasa ating puso, nararamdaman din po yung mga tao sa paligid natin. No po? May mga authorities over us that the Lord has placed. And it matters to God how you treat these people that the Lord placed over you. How do you look at your parents? How do you look at your life group leaders? How do you look at our leaders in the church? Especially Brother Eddie. No po? Yung ating mga leaders sa church. I pray, lagi kong pang binibilin sa ilang mga kabataan. Sana po kung ako po ay inyo pong sinusunod o kaya po ay minamahal, nire-respeto bilang pastor. I pray po, ganun nyo rin po ituring ang mga life group leader. Na binigyan po natin ng delegated authority to pastor over you. Okay po ba yun? Kasi po yun po ang order. Kung lahat po ay walang pagsunod at submission, mawawalan po ng order ang family, mawawalan po ng order ang church. Kahit sa pamilya po, ang Lord ay nagbigay ng order, ng submission na ang tatay po, siya yung head of the family. Yung asawa po ay magpapasakop, asawang babae magpapasakop sa asawang lalaki. At ang mga anak naman po ay magsasubmit din, i-honor ang kanilang mga magulang regardless ng kung ano po ang narating ninyo sa buhay. Na po? Let us give
due respect to the authorities over us. Kung kayo po ay nagtatrabaho, the Lord expects that we respect our boss. No? Lalo na po kung mananampalataya po yung inyong boss sa trabaho. Dahil sila po ay lingkod ng Panginoon. No po? Yan. So, obedience is God's love language. Kaya po, pagsusukatin yung pagmamahal nyo sa Lord, tingnan po natin. Sa area po ba ng buhay natin, lahat po ba ng bagay sa buhay natin ay pinapasakop natin sa authority ng salita ng Diyos? O may mga bagay po tayo na hindi po natin pinapasakop sa Kanya? Baka po madali sa ating magpasakop pagdating sa pagbibigay ng ikapu. Madali sa ating magpasakop pagdating sa church. Pero how about other areas in your life? Can you say that you truly love God by doing what you are doing now sa particular area po na yon? No po? Ayan. So Jesus Christ came as the incarnated divine Son to live a human life of perfect obedience and submission. Siya po'y nagkatawang tao para ipamuhay ang isang buhay na bilang tao na may perfect obedience and submission. Kitang-kita po yung kanyang pagsunod, no? Bagamat siya'y tao, that time in 100%, God, pinakita niya po ang kanyang submission sa Father. Number 1, Jesus' absolute obedience was His life nourishment and satisfaction. Ganda po, no? Ang pagsunod ng Diyos ni Jesus ng kompleto sa kanyang Ama, yun yung nagbibigay sa kanya ng kalakasan. Kumbaga, yun ang vitamins niya. Yun yung kanyang kaligayahan sa buhay. It was the guiding principle which directed the details of His work. No po? Yung kanyang pagsunod sa Diyos Ama. Kaya sinabi niya sa John 4:34-35, basahin nga natin, my food. Basahin natin sabay-sabay, my food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Don't you have a saying, it's still 4 months until harvest? I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest. Sabi po ng Panginoon doon, yung pong pagsunod niya sa Panginoong Ama sa langit, yun yung kanyang lakas. Yun yung dahilan niya, kaya siya bumabangon. Tayo po, ano po yung purpose ng buhay natin? Bakit mo ginagawa ang iyong ginagawa? Yan po ba ang inyong nourishment and satisfaction? Yan po ba yung kayamanan natin? Yung tayo'y makasunod sa ating Diyos? Biro niyo po yun, karne. Di ba po yung karne nagbibigay ng muscle sa katawan natin, yan nagbibigay sa atin ng lakas, no? Yan ang protina ng ating katawan. Ang Panginoon, yun yung kanyang kalakasan. Doon ang gagaling yung kanyang pagbangon, kahit napapagod siya siguro. Babangon siya ng madaling araw, kahit nung halos madaling araw na siyang nanalangin sa mga may sakit. Nag-preach. Pero ang aga pa rin niya gumising, bakit? Gusto niyang marinig kung anong utos sa Ama sa araw na yon. No? Sinisik niya ang Ama. Dahil yun ang kanyang kalakasan, yun ang kanyang satisfaction. Sana po sa atin sa JILU Belt. At alam ko pong yun po ang dahilan ng marami sa atin. Kahapon po, galing pa po sa ESCOM 101. No? Anong oras na nagsiuwi, naghakot pa ng gamit. Lalo na po yung man team natin. No? Ang bibigat ng mga binubuhat, hindi naman gaano katatangkad. No? At kalalaking katawan. Pero yung bang, grabe, tas ngayon, ang aga pa rin ng mga yan kasi nag-set up pa dito. No? Yung ating music team, hataw kahapon, young people ba naman yun? Talaga napalaban sila ng kantahang walang humpay. Pero bakit kanina hindi nyo nakakitaan na parang pagod na pagod ba ang dating nila? Kasi ang kalakasan nila, masunod nila yung pinagagawa ng Diyos sa kanila. Amen. Palakpan natin ang Panginoon. Ang ating mga nanay at tatay, Monday to Friday, nag-aasikaso sa mga pamilya, tapos linggo nandito pa. No? Kung hindi pag-ibig na ang bungay pagsunod, wala po ang marami sa inyo dito. Yung iba nga po sa inyo, nagpipilit, lumalaban. May pinaglalaban. Pinipilit dumilat, no?
kung bakit naman ganito oras, gusto magpalit ng oras. No? Oras de peligro kasi po, sinusubok talaga natin ang ating pagsunod. No po? Talagang alam ko pong hirap. Mahirap pong labanan ang antok, ang pagod. Yung iba po, ang iba po dito, alam niyo po ba, sa U-Belt may galing sa Fairview, may galing sa Cavite, may galing sa Nabotas, may galing sa Malabon. Kung saan-saan ang gagaling, pero nakakarating. Dahil nandoon ang kalakasan natin. Yung pagsunod natin sa Panginoon, kagaya ng Panginoong Jesus, doon galing yung lakas natin. Kaya natin nagagawa ang mga dapat naming gawin kahit super pagod. Di ba yung pagod, ang layo no? Yung mga notes, ang layo, super na. Ang dami ng letter E, ang dami pang letter O, super pagod. Ganon. Pero nandito, bakit? Gustong makasunod sa Panginoon. Marami sa atin, galing sa trabaho, yung mga ESCOM natin, nagmi-midweek, galing pa sa trabaho, dediretso dito. No? If it's not love, then ano ang tawag natin doon? Kaya gusto kong sabihin sa bawat isang naglilingkod sa Diyos ng may pag-ibig at pagsunod, nakikita ng Panginoon ang lahat ninyong pagpupunyagi at pagsasakripisyo. And may you continually receive nourishment from doing the will of God. May you continue to receive satisfaction as you serve our Lord. Ang atin pong pagsunod, ito yung ating guiding principle. Ito po ang mag-aayos ng buhay natin. Ito maglalagay ng focus. Si Jesus po, hindi lahat ay pinagaling niya. Hindi lahat pinuntahan niya. Hindi lahat kinausap niya. Because He is hearing from the Father. He was hearing from the Father. Kaya napakahalaga mga kapatid, para malaman ang kalooban ng Diyos, mayroon po tayong panahon na nagme-meditate ng salita ng Diyos. Dahil sasabihin sa atin ng Lord, ililit tayo ng Panginoon sa mga bagay na dapat nating gawin at di natin dapat gawin. We will have focus. Kasi sabing ganun, pagka ikaw daw, may hinahabol na rabbit, wala kang mararating kung napakaraming rabbit yung gusto mong habulin. Mayroon ka lang isang araw, may isa ka lang buhay, meron ka lang gagawin para sa araw na yon. Kaya po napakahalaga yung pagsisik sa Lord. Lord, ngayong umagang ito, ngayong araw na ito, sa pagising ko ng umaga, isara mo po ang mga pinto na di ko dapat pasukin. Idalin mo po ang mga yakpak ko sa pagkausap sa mga taong dapat kong kausapin. Amen? Para po tayo hindi unnecessarily tired of things that we should not in the first place do. Amen? So, Jesus' absolute obedience was His nourishment, life nourishment, and satisfaction. Sabi po niya din, dito po sa John 5:30, by myself, I can do nothing. I judge only as I hear, and my judgment is just, for I seek not to please myself, but Him who sent me. Sa atin pong pagsunod, ang atin lang pong nais, ma-please natin, hindi po ang mga tao. Ang gusto lang natin, kagaya ni Jesus, masik natin na i-please lagi ang ating Panginoon. Amen? Amen po ba? Palakpakan natin ng Lord. Yan. Sabihin mo nga ngayong araw na to, Lord, help me to seek, to please you every single day. No po? Alam niyo po, nakakapagod mag-please sa tao. Kasi minsan, your best is not enough. Pero pag si Lord lang ang piniplease mo, it doesn't really matter kung ikaw ay makakatanggap ng papuri o pagkutya. Ang mahalaga, alam natin, natutuwa, napiplease ang Lord sa ating mga buhay. When we obey God, we prove our overwhelming trust in God. When we disobey God, we are stating that we know better. Amen? Sana po, tayo po bilang mga tao, pag may mga desisyon tayo sa buhay, huwag pong nagdesisyon na tayo at pipilitin natin ang Panginoon, aprobahan mo na. Pero hayaan nating hanapin muna natin ang kalooban niya. At pagkatapos nating isik ang kalooban niya, then alam nating pagpapalain niya. Ano man ang pagdaanan,
ng anumang bagay na hiniling mo sa Lord na i-guide ka niya, matatapos mo yon. Hindi ka mapapagod, hindi ka titigil. Bakit? Kasi ang instruction galing sa ating Panginoon. Kaya pala sabi ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga disciples, if any of you wants to be my follower, you must give up your own way, take up your cross, and follow me. Meron po ba kayong dapat i-give up sa buhay ninyo? Ano po kaya yon? Yung parang pinagkakait natin sa Panginoon. Alam niyo po, natutuwa po ako doon sa isang preaching ni Pastor Jerome ng JREV. Sabi niya, yung giving up your right to be offended. Totoo po yun kasi whether you like it or not, you will get offended. Because we live in a world of imperfect people. Intentionally, unintentionally, directly or indirectly, you will get offended. No po? Pero ang mahalaga po, pati yung right nating to get offended, i-lift up po natin sa Panginoon. And life will be much lighter, I tell you. Napaka mapagpalaya na hindi po tayo nagtatanim ng sama ng loob sa sinuman. Napaka mapagpalaya na hindi po tayo nag-iisip ng masama against other people. We are discerning, but we should not be people who, alam mo yun, nagtatanim ng maling kaisipan o maling emosyon sa ibang mga tao. No po? Yan. Sabi rin po, pangalawa, ano po? Jesus' absolute obedience resulted to righteous living. Dahil siya may absolute obedience kay Father God, nag-result ito sa righteous living. Bakit? Kasi po siya ay 100% man, 100% God. Ang sabi po dito, Hebrews 4:14-15, therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. Alam niyo po kung bakit pwede nating pagkatiwalaan si Jesus pagdating po sa mga tukso ng buhay? Kasi po siya, sabing ganon, siya ay high priest natin. Naiintindihan niya po pag tayo'y tinutukso at natutukso. Bakit po? Sabing ganon, He is able to empathize with us. Alam niya po yung mga pinagdadaanan ng isang normal na tao kasi He lived here 33 years. At siguro po lahat ng pwedeng maranasan ng isang tao na masasakit na bagay na pwedeng gawin sa kanya, naranasan lahat ng ating Panginoong Hesus. And yet, sabing ganon, tinempt siya in every way. Sabi niyo nga po, tempted in every way. Just as we are. Yet He did not sin. Alam niyo po, the Lord is not looking for sinless perfection. Pero ang hinahanap ng Lord, sin must not be our lifestyle. Ang kasalanan na hindi dapat pinamumuhay. That's against God. It's rebelling against the commandment of God. Ang tayo ay mabuhay, mahirati, maging kampante, nakakatulog, nakakapaglingkod, nakakapag-praise the Lord habang nabubuhay sa kasalanan at pagsuway. Every form of sin is an act of rebellion to God. Kaya po sabi ng Lord, obedience is better than sacrifice. 1 Samuel 15:22. Ang pagsunod ay higit sa lahat ng pinagsama-samang sakripisyo ng sinuman sa atin. And He equated disobedience to witchcraft, divination. Masama po bang mangulam? Sino po dati dito mangkukulam? Meron po Meron po talaga. Pero pinalaya ng Panginoon. Ano po yung pangungulam? Di po ba yung parang you are harming other people using, kahit po yung words natin, na sana maano ka na sa sobrang galit mo,
Alam niyo po, sometimes we perform din natin aware, we are speaking curses to other people and that is witchcraft. No po, you are meaning something very, very parang ikakapahamak ng kapwa natin sa sobrang galit. Baka mamaya may ganun po sa atin pag nagagalit tayo and we are making excuses. But some of us, lalo na po mga magulang, gusto ko po kayong paalalahanan. Kung papaano pong kayo po, importante po ang blessing ninyo sa inyong mga anak. Yung pagpapala sa inyong mga anak, yung pong mga salita ninyo sa inyong mga anak, napaka-powerful po nun. Yung pagsasabi ng mga magulang na gumapang kang parang ahas, maghirap ka, ganyan-ganyan, napaka-powerful po noon. If you are remembering, even now, you have spoken curses against anyone, magrepent po talaga tayo sa Panginoon. No po? Baka mamaya hindi po tayo aware. Sa thoughts po natin, ang sabi po, ang Old Testament, sabi niya, do not kill, do not murder. Akala po ng mga tao, nung dumating si Jesus Christ, binaliwala ng Panginoon ang law. Ang sabi ni Jesus Christ, ang sobrang magalit ka, at yan ay i-meditate mo sa puso mo against somebody, it's murder. Yung adultery po, dati noon, kailangang mahuli mo na kayong may ginagawang hindi maganda, no? Kayo po ay, alam ba, married people and then committing sexual relations with another. No po? Ngayon po, sabi ng Panginoon, ang tumingin ka lamang sa isang babae ng mayroong matinding pagnanasa, ikaw ay nagkakasala. So tayo po, let us be careful, let us see. At ito pong masasabi ko, kung ang Panginoong Hesus sabing ganun, pinakita po, kaya po tayo ini-encourage. Kaya po ang buhay ni Jesus pinakita sa atin. Posible po tayong mabuhay ng may kabanalan pag ang Panginoong Hesus po nakasurrender ang buhay natin sa Kanya. Dahil ang Hebrews 4:7-8 ang sabi, submit yourself to God. Resist the devil and he will flee from you. Hindi po resist the devil, resist ka ng resist, hindi ka naman submitted kay God. When you say you submit to God, you are saying to the Lord, Lord, sinabi mo kasalanan to, mali ito eh. And I'm submitting myself to your word. Gusto kong i-align ang buhay ko sa iyo, Lord. Lord, sabi mo mali. At Lord, sinasabi ko rin, mali ang bagay na ito. Tsaka pa lamang pwede mong i-resist ang kaaway. At ikaw ay kanyang bilinisin, palalaya, aalis ang kaaway sa'yo. Sabi nga po na isang preacher, you cannot bind what binds you. Amen? Lalo na po, tayo, mga worker, no? Nagbabinding and loosing tayo. Baka mamaya, yung binabind natin sa iba ay isang bagay na dapat tayo munang una lumaya. Sasabihin mo sa katabi mo, be free, pare kayo nasa kulungan, be free. Mga kapatid, mga minamahal, absolute obedience to God means we do not live in sin. It's not sinless perfection, but sin not afraid of consequences, but love for God, out of love for God. Iba yung, ayoko magkasala, kasi baka mahuli ako, o kaya makulong ako. Pero iba yung, ayoko pong magkasala, Panginoon. Ang kasalanan na nagpakusay sa krus ng Kalbaryo. And I can't take what you did on the cross of Calvary. Na parang sinasabi natin, Lord, walang kwenta yung ginagawa mo, gagawin ko pa rin patuloy ang ginagawa ko. Kasi hindi natin pinapahalaga ng kanyang ginawa. Alam nyo, when we sin na deliberately, it's saying, Lord, I love myself more than you. Because it's sin that brought Him on the cross of Calvary. Let's submit ourselves to God. Nasa Bible po ang lahat ng bagay na dapat po hindi na natin ikipinamumuhay, mga kapatid. Lalo na po, tayo ay lingkod na ng Diyos, tayo po ay mga mananampalataya. We should get better and better each day. As we expose ourselves to the Word, as we serve Him, lalo na po, darating na ang Diyos, malapit na po. And He is coming for a church that is radiant, glorious, blameless,
Sabi ng Bible, ang liwanag po sa 1 Corinthians, how can you live in sin as temple of the Holy Spirit? Wala pong sinungaling, walang magnanakaw, walang nabubuhay sa imoralidad, wala pong nangkukulam ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. The Lord is so clear on that. Kaya po, kung habang may panahon pa po tayo, let's acknowledge yung mga bagay na alam nating mali. I pray wag po tayong mahirati na tayo po ay content, we no longer feel the conviction of God when He speaks to us. Because He always warns out of love for us. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon natin. Through the obedience, ito, ayan na, ang bilis, di ba? Pangatlo na, ayan na, pangatlo na agad ako. Jesus' absolute obedience to God, the Father, brought salvation, healing, deliverance, and miracles to humanity. Kaya po may unang Kwaresma. Kaya po may unang pagkapako, pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, pagtapos siya inilibing, noong ikatlong araw siya nabuhay na maguli. Yun lamang po ang paraan para ang tayo po ay maligtas mula sa tanikala ng kaaway. Hindi lamang po maligtas mula sa impyerno, kundi para mapagaling po tayo sa ating mga sakit karamdaman. Sunod-sunod po yung mga answered prayer natin. Alam ko po, kung sino man po yung mga pinagpe-pray pa natin ng healing, pagagalingin din po kayo ng Panginoon. Hindi po kami humihinto na kayo'y ipanalangin. No po? Deliverance. Yung kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo at pagkabuhay na maguli ay nagdala sa atin ng kalayaan. Sabihin mo kaligtasan, kagalingan, kalayaan, himala sa sangkatauhan. At ang himalang ito ay para sa iyo, sa iyong buhay, para sa iyong pamilya, para sa mga henerasyong susunod pa sa iyo, para sa ating bansa, at sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. Ang sarap po, no? Pag sumunod ka kay Lord, akala mo ikaw lang ang papasok sa langit. Ako po yun din talaga akala ko na ako lang ang ligtas. Kasi po, wala naman akong mag-share pa noon sa tiyahin ko. Nakikitira lang po ako. Kumbaga talagang nagsisimba kami pag linggo. Pagka yung weekdays, nagba-Bible study sa UE. Pero hindi ko po akalain na yung palang pagsunod natin bilang isang membro ng pamilya, kasama po pala ang pagpapala, kaduktong mga pamilya natin. No po? Tinatalimsikan po sila ng blessing dahil kayo'y lingkod ng Diyos. No? Ilan na kaya sa inyo ditong nakwentuhan ng kamag-anak? Alam mo, muntik na kaming maaksidente. Buti hindi ako sumakay dun sa unang pinara ko. Magugulat ka, no? Dahil ang Lord, may covenant hindi lang sa'yo, kundi sa mga mahal mo sa buhay. Kaya sa mga anak na nandito, na anak kayo ng mga Christian parents, kayo ay bunga, kung ano man ang naabot ninyo, kayo ay bunga ng panalangin at pagsunod, paglilingkod ng inyong mga magulang. You are who you are now because of the service of your parents to the Lord. Maging ng mga panalangin nila para sa inyo. Dahil ang sabi ng Bible, Deuteronomy 7:9, He keeps His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. Ang sumpa, ganun din. Pag ang isang tao nabubuhay sa disobedience, pati ang pamilya nakakaranas ng sumpa ng kasalanan. Kaya po wag nating isipin pag nagkakasala tayo, ay tayo lang po ang apektado. Damay po ang pamilya natin doon. No po? Kaya po for the sake, kung talagang mahal po ninyo ang pamilya ninyo, yung mga bagay na alam nyong nagiging pintuan ng kaaway. Alam nyo po bang sa bahay po natin, ang spiritual life natin para pong bahay natin. Pagka po may part ng bahay natin, may bukas, hindi na ilak, nakakapasok po ang magnanakaw. Si Satanas po ay tinawag na
thief, destroyer, killer. Pag tayo po, di mapagbantay sa buhay natin, may area ng buhay natin, may butas ang enemy. Alam nyo po, makakapasok siya sa ating buhay. No po? Our protection to the Lord is our obedience. Hindi ko po sinasabing, pag tayo ay Christian na, hindi na po tayo magkakaproblema, hindi na po magkakaroon ng challenges sa buhay, ng pagsubok. Pero iba po yung nangyari dahil living in disobedience ang isang tao. Ang taong yon hindi makaka-expect ng tulong mula sa Diyos at pagliligtas, libang mauna muna siyang magsisi sa kanyang pagkakasala. Napakahalaga po ang pagsunod sa ating Diyos. Ang sabi ko nga po, lagi po sinasabi ito, ang pagsunod sa salita ng Diyos at hindi natin pagsunod will not make God a lesser God. But every time we disobey His commandments, tayo po at ang pamilya natin ang umaani ng kapahamakan. No po? Kaya po ang Panginoon, mahal na mahal niya tayo, kaya binigay niya po sa atin ang kanyang salita, not for Him, but for us, to be protected from the work of the enemy. Sabi po ng Romans 5:19, through the obedience of the one, shall the many be made righteous. Dahil po, sa pagsunod ng Panginoong Hesus, sa Diyos Ama sa langit, siya'y nagkatawang tao para tayo iligtas at sa kanyang pagsunod sa Ama, ang lahat ay magiging matuwid. Ang katwiran po natin, hindi sa mabuti nating gawa, ang katwiran po natin, nangyari lang dahil sa sakripisyong ginawa ni Jesus nung una pong Holy Week. No po? Dahil binayaran ni Jesus yung kasalanan kailanman, hindi natin kayang bayaran. Romans 5:8, but God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Yan. Sunod-sunod na verses na po ito. And now that you belong to Christ, you are the true children of Abraham. You are His heirs and God's promise to Abraham belongs to you. Sabing ganon, si Abraham lang ang sumunod, di po ba? Sa pagsunod ni Abraham, pinagpala yung pamilya nila. Silang dalawang matanda na, nagkaanak pa. 99 na. 99 na, nanganak pa. Nagkaroon pa ng baby. At nagkaroon ng Isaac. At Abraham, Isaac, Jacob. Si Jacob po'y pinalitan ng pangalan, naging Israel. Doon po galing ang bansang Israel. Kita nyo po, bansang Israel, kahit anong atake ng kaaway, di po ba? They are the chosen people of God. Nare-receive pa nila yung pinramis ng Panginoon kay Abraham dahil sa kanyang pagsunod. At biro nyo po yon, hindi lang Israel ang napagpala, pati tayo po na spiritual Israelites. Mga mananampalataya ni Jesus. Kaya yung promise kay Abraham ay promise pa rin po ng Lord sa bawat isa sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan. Sabi nga nun dito sa Hebrews 5:7-9, while Jesus was here on earth, He offered prayers and pleadings with a loud cry and tears to the one who could rescue Him from death. And God heard His prayers because of His reverence for God. Even though Jesus was God's Son, He learned obedience from the things He suffered. In this way, God qualified Him as a perfect high priest, and He became the source of eternal salvation for all those who obey Him. Ang salvation po ay para kanino? Para po kanino ang salvation? For all po ba? But for those who will obey Him. No po? Siya po ang naging pambayad sa ating kasalanan. Ang dugo niyang natigis, minsan lang niyang inalay. Hindi kagaya nung panahon ng Israelita, nung Old Testament. Lagi po, taon-taon, nagpapatay sila ng mga animals para iwisik po sa kanila yung dugo, kabayaran ng kasalanan nila for 1 year. Pero po nung namatay si Jesus, biro niyo po, mag-iintay ka ulit ng 1 year. Next year, kahit puno ka na ng guilt, gusto mo na magsisi, hindi ka pa rin mapatawad kasi maghihintay ka ulit ng 1 year, sa Passover ulit, mag-o-offer kayo ng dugo ulit ng hayop. Alam niyo po ba, I found out kasi nakapanood po ako ng clip ng isang terrorist. Palestine po siya.
Ang dami na rin napatay, nahuli po siya, nakulong. Pero siya ay na-born again. Alam niyo po kung bakit? Minsan daw po, sabi niya, parang bigat na bigat ng loob niya. Sabi niya, parang, forgive me. Sabi niya, parang ganun. Tapos nagtaka daw siya, may nagsabi sa kanya, I forgive you. Sabi niya, who are you? Kasi pala po, sa pananampalataya nila kay Allah, until Judgment Day, dun mo lang malalaman kung forgiven ka or not. Ganun pala yun. Parang dun mo na malalaman kung forgiven ka or not, kung saan ka dinala, kung ano yung naging destination mo. Sabi niya, who are you? I just know it's not Allah, sabi niya. Sabi daw sa kanya, I am the way, I am the truth, I am the life. Sabi niya, I don't understand. It's the first time I heard about the way, the truth, and the life. Sabi niya, I am Jesus, the Son of the living God. Alam niyo po kung anong pinakamagandang nangyari sa pagkamatay ng Panginoon once and for all to pay for our sins? Right then and there. Right then and there, the moment you ask for forgiveness, you will receive His complete forgiveness. Ganun po kalawak ang naging impact ng pagliligtas ng Panginoong Hesukristo. At bilang mga pinatawad ng Panginoong Jesus, the Lord expects us to tell other people about the saving knowledge of our Lord Jesus Christ. Kaya po, there's no better way to love God than to obey Him, and no better way to love others than to follow God's great commission. Ano pong sabi ng Panginoon? Jesus came to them, all authority in heaven and on earth has been given to me, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. I want to end with this. Alam niyo po, the eternal Godhead, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit foreknew the fall of man. Alam na nila. And the sacrifice and death of the Lord Jesus Christ was planned in eternity. Planado na po eh. Pero ano pong ginawa ng Panginoon? Hindi pa po nangyayari ang mundong ito. Wala pang nilikha. Alam na po ng Panginoon, babagsak ang tao sa kasalanan. At bago pa po tayo nagkasala, ang lahi ng tao, pinlalo na sa eternity yung ating kaligtasan. At ang tanging paraan para maligtas, siguro nagmi-meeting sila. Kita na nila, yung lilikhain nating mundo, babagsak sa kasalanan. At walang paraan para maligtas sila. Kailangang may magligtas sa kanila. At si Jesus ang nagsabing, ako ang magiging paraan para maligtas ang tao na babagsak sa kasalanan. Alam na niyang yayakapin niya ang mga taong ito. Alam niyo yung parang tayo rin po. Pag may absolute obedience tayo kay Lord, kahit anong treatment sa atin ng tao. Kaya pala may mga tao na kahit alam nilang mga cannibals yung pupuntahan nilang mga lugar, kahit alam nilang savage, or i-give up nila yung career nila, yung pamilya nila, na ang komportable ng buhay. Pupunta sila sa isang lugar na talagang walang kuryente, walang gamot, walang school. Bakit? Na-impart ng Lord yung love na katulad ng love niya. When someone has absolute obedience to God, we will overcome our circumstances, no matter how difficult it is. We will overcome our excuses. Takot ako, nahihiya ako, wala akong oras, busy ako, ayaw ko usap, init ulo ko ngayon. Hindi mo masasabi yan eh.
pagka meron kang absolute obedience kay Lord. Bakit? Kasi alam natin na yun ang kaparaanan para ang taong yun ay maligtas. Sabi niya, when we obey God no matter what, we capture the very heart of God for the lost and help others too to walk a life of obedience. The fact is, every significant event that happened in the Bible happened because somebody said yes to God. Sa oras po na ito, tayo po ay tumayo. Hallelujah. Meron po kaya ditong mag-yes kay Lord? Amen. O yan, nag-yes na kaagad si Tito Randy. Alam niyo po, our yes is costly. Hindi po siya madali. Hindi po mura ang presyo ng sumunod sa Panginoon. Minsan po sa simula, madali eh. At sinabi din naman ng Lord, ang daan patungo sa kaligtasan, isang masikip na daan, isang mabatong daan, isang mahirap na buhay. Pero ang end naman po, ay buhay na walang hanggan. I pray, kahit ano pong dumating sa buhay natin, may unanswered prayer man po tayo, may expect man po tayo mula sa Diyos. Nawa po, kahit dumating sa punto na yung buhay natin maging kapalit, masunod lang natin ang Panginoon. I pray po sa Jael Hubert, makakita ang Lord ng ganito. People who are able to trust God enough to say yes every time He says, come. He says, go. No? He says, repent. He says, surrender. Kasi yun po ang mga Kristiyanong magbabago ng mundong ito. Maybe extreme, pero that's what we need sa panahon po natin ngayon. Extreme po ang darkness. Extreme po ang disobedience and rebellion around the world. Many people are mocking God. But may we be the counterculture. People who will send a message to this world. Ang Diyos may tao pa rin sa panahong ito. May mga nagmamahal pa rin sa Panginoon na willing bayaran ang presyo ng pagsunod. Kagaya ng Panginoong Hesus, siya'y tao. Sa sobra rin yung kanyang fear, sobra yung stress niya. Yung luha at pawis niya turned into blood. Pero ang sabi niya, Lord, kung maaari, wag na lang. Baka pwedeng hindi na ako dumaan dito, Ama. Pero yung panalangin niya, Panginoon, ngunit wag nawa ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang kalooban mo, Ama, doon sa langit. He can easily call the angels to save him. Who are these people who are mocking me? They are the same people who were crying, Hosanna, Hosanna to the highest. They are people I have healed. They are people I have loved. And this time, these are the same people who are saying, crucify him. These are the same people who are giving him vinegar-soaked hyssop. No, yung grabe. Ito yung mga taong sumibat sa kanyang tagiliran. He obeyed up to death on the cross. Tayo po,
Ano po ang kaya nating ibigay na pinakamainam para magawa hindi ang kalahating kalooban ng Diyos, kundi ang buong-buong hinihingi niya sa atin. Iba-iba po ang tawag ng Diyos sa atin. Iba-iba pong pinagagawa niya sa ating lahat. May we live a life without regret. Kayo lamang pong nakababatid kung ano ang specific calling ng Diyos sa buhay mo. Kung ano yung pinag-give up, pinapasurrender niya sa'yo. Kung ano yung purpose niya sa buhay mo. I pray, may the Lord God grant us the grace to obey. Not just when life is easy, when prayers are answered, but may we follow and obey Jesus even when we don't understand. When life is not making sense, when we can see any benefit sa pinagagawa ng Diyos sa atin. Anyone who will love his life more than God cannot truly serve Him. But those who lose their life for the name of Jesus, they will gain life, so much more than life. Lord, help us see your heart. Panginoon, hindi kami karapat-dapat. But Lord, you saw beyond our weaknesses. You saw beyond our sins. You saw beyond the cruelty of humanity, because your heart and your mind and your eyes are just focused on the Father. You just live to honor and to obey the Father. Not even our salvation, but the nod, the approval of the Father. Yun lang ang mahalaga sa iyo, Panginoon. Kaya nung kayo po'y sinibat sa tagiliran, nung kayo po ay iniinsulto, nakatingin lamang po kayo sa mukha ng Ama sa langit. Panginoon, hayaan niyo po sa mga kapatid ko na maaaring nasa matinding pagsubok ng pananampalataya. Hayaan niyo pong kagaya ng ginawa ng Panginoong Jesus. May we fix our eyes on the Father. May we see beyond now. May we see beyond our pains. May we see beyond our hurts. May we see beyond our disappointments. May we see beyond our discouragement. May we see beyond life, temporary life here on earth. May we live a life that truly honors and pleases the heart of the Father. For in the end, that is the only thing that will remain. Kalagan mo kami, Panginoon, sa mga bagay na nag-hold back sa amin para makasunod kami ng totoo at kumpleto. Panginoon, dalangin po namin, i-uncover mo ang mga bahagi po ng buhay namin that we are rebelling against you. Tulungan niyo po kami to give up our right to even choose. Dahil lagi, Panginoong, pinakamainam ang bagay na pinipili mo para po sa amin, ang buhay na pinipili mo para sa amin. Panginoon, kagaya, Lord, ng prayer ni Ate Dory, kung pwede lang po, kami maging mga robot na lamang sa iyong mga kamay.
Tulungan mo po kami to will and to act according to your good purpose. In Jesus' name. Tayo po'y sumamba sa ating Diyos. Hallelujah. Bilang panalangin sa Kanya. Bilang pangako. Panginoon, minamahal kita, paglilingkuran ka habang nabubuhay. Dumagsa man ang mga pagsubok, alam kong sa akin ika'y susubaybay. Minsan pa, Panginoon, Panginoon, minamahal kita, paglilingkuran ka habang nabubuhay. Dumagsa man ang mga pagsubok, alam kong ikaw sa akin ika'y susubaybay. Kaya't ako'y susunod sa iyo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Kaya't ako'y susunod sa iyo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Minsan pa, kaya't ako'y susunod sa iyo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Minsan pa, kaya't ako'y susunod. Let the Lord hear your voice right now. Habang itinataas natin ang ating mga puso para sa ating Panginoon, na handang siya ay i-obey, na handa siyang paglingkuran. Aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Ano mang mangyari, maglilingkod sa'yo. Ano mang mangyari, Let this be our prayer to our Lord. susunod sa'yo. Yes, Lord. Pupurihin, laging sasambahin. Ano mang mangyari, nais mo'y gagawin. Ano mang mangyari, maglilingkod sa'yo. Ano mang mangyari, susunod sa'yo. Pupurihin, laging sasambahin. Ano mang mangyari, nais mo'y gagawin. Minsan pa, ano mang mangyari, ito ang panata namin, Panginoon. Maglilingkod sa'yo. Ano mang mangyari, susunod sa'yo.
Hallelujah. Thank you, Lord. Panginoon, itong aming taus-pusong samot panalangin na kahit na ano pa ang mangyari sa mundong ito, kami ay susunod po sa inyo. Panginoon, bigyan niyo po kami ng habag, biyaya at kalakasan na matutunan kang mahalin ng totoo. Lord, tulungan niyo po kami na masunod ka namin kahit mahirap, sapagkat alam po namin, Panginoon, na kayo po ay nalulugod sa amin pong pag-ibig na may kasamang pagsunod. Holy Spirit, enable your people to always choose you. Palagi kang piliin, Panginoon. At sa oras na ito, O Diyos, dalangin po namin ang pagpapala mo sa buhay ng bawat isa. Let them know, Lord, that as they follow you, Lord, you will take care, Lord, of everything that matters to them in the name of Jesus. Panginoon, dalangin po namin ang kanilang pamilya, Panginoon. Iniluluhod po namin ang bawat pangangailangan. Ano mang, Panginoon, mga bagay na kailangan pong maging maayos, especially sa relasyon ng mga mag-asawa, ng mga magulang sa kanilang mga anak. Dalangin po namin, Panginoon, gawin niyo pong isang pamilyang tunay na naglilingkod at sumasamba sa inyo, ang bawat pamilya na nare-represent namin dakilang Diyos. Lord, we even pray for healing. Healing in all aspects of their lives, especially, Lord, sa kanilang katawan. Panginoon, marami pong salamat, sapagkat alam po namin ang aming Diyos ay Diyos ng himala. As we follow you, Lord Jesus, Lord, you even promised, Lord, healing from grief. Kung sino man, Panginoon, ang mayroong malalim na kalungkutan sa kanilang puso, Lord, we pray, let there be healing from sorrow. Let there be healing from grief. At Lord, sa oras po na ito, dalangin po namin, patuloy, O Diyos, release the Spirit, Lord, of obedience in our church, in the name of Jesus. Lord, as we follow you, Lord, we do not know what lies ahead of us, but we are assured that you will always be there. Sa oras na ito, kapatid kaibigan, the Lord is challenging you to walk by faith. The Lord is there, regardless of what happens in this world, as long as we are obeying our Lord. Ano man ang ating pagdaanan, pagkasama natin ng Diyos, tayo ay magiging matagumpay. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Panginoon, marami pong salamat sa lahat po ng gagawin niyo po sa buhay ng bawat isa. Lord, sa lahat ng aming narinig sa hapong ito, isulat niyo po ng napakamalalim sa aming puso ang inyong mga salita. Panginoong Jesus, marami pong salamat because you have shown us the way of obedience. Lord, salamat po. We just honor you, Lord. We just receive all our miracles. We receive, Lord, a right spirit amongst us. We honor you and we bless you. We praise you, God. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. Let us declare that Jesus is Lord over social media. Like, follow, and share our contents in Facebook, Twitter, Instagram, Threads, YouTube, and now on TikTok. Let us proclaim, share the goodness and greatness of our God through our social media accounts.